Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Muling ipinapanukala ng Bureau of Corrections o Bucor ang paggamit ng face mask sa loob ng mga pasilidad nito laban sa lumalaganap na respiratory illness sa bansa. Kabilang sa mga pinagsusuot muli ng face mask bilang proteksyon sa sakit ay ang mga on-duty personnel, bisita, civilian at persons deprived of liberty. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na may isa sa katuparan ang single-digit poverty incident rate sa 2028. Para sa detalye, narito ang ulat. Sinangayunan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang hangarin ng National Anti-Poverty Commission o NAPC na maging single-digit ang poverty incident rate ng Pilipinas sa 2028. Ito ang inihayag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilon sa isang forum sa Quezon City. Aniya nakarecover umano agad ang sektor ng trabaho sa Pilipinas matapos ang pandemya dahil sa natatanging kakayahan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya ngayong taon ay iba't ibang sektor na ang nakaka-recover sa pandemya, partikular na ang turismo na talagang pinaka-naapektuhan. Matatandaang noong 2018 ay 18.1% ang poverty incident rate sa bansa na mas mababa ng 3.1% kung ikukumpara noong 2015. Ayon kay NAPC Secretary Lopez Santos III, mapagtatanggumpayan ito kung bibigyang pansin ang 5 pangunahing karapatan ng mga mahihirap, kabilang ang kalidad na edukasyon, maayos na tirahan, trabaho, serbisyo sa kalusugan at sapat na pagkain. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng mithiing mapainam ang pamumuhay ng mga magsasakang Pilipino, namahagi ang Department of Agriculture o DA sa lokal na unit ng pamahalaan sa Nueva Ecija ng mga teknolohiya at makinang gagamitin para sa pagpapabilis ng produksyon ng bigas at pag-aangkat nito. Halos 400 milyong halaga ng mga teknolohiya ang ibinigay sa nasabing lalawigan. Ito ay alinsunod sa pagpapatupad ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF at ng PhilMec. Kaugnay nito, nanawagan si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga benepisyaryo na alagaan ang mga makinang gagamitin upang mas mapatagal pa ang kalidad nito at marami ang makagamit dito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo aasahan simula bukas. Philippine Heart Center nagbabala sa publiko ukol sa kabi-kabilang mga handaan ngayong holiday season. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. NEDA, kumpiyansa na posible ang single-digit poverty rate sa 2028. Pagbaba ng presyo ng asukal, ikinabahala ng mga sugar producers. Paggamit ng face mask sa bilibid, muling inirerekomenda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita, muli na namang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo simula bukas, ika-12 ng Disyembre. Asahan ang pagbaba ng presyo ng kada litro ng gasolina mula piso at 60 sentimo, habang piso at 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene at piso at 85 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Muling nagbigay paalala ang DOTR sa publiko na ipagbigay alam sa ahensya ang anumang uri ng karahasan na maaaring maranasan ng kahit sinong pasahero dahil mayroong batas na Safe Spaces Act. Tunghayan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11313 o kilala bilang Safe Spaces Act, ay ipinaalala ng Department of Transportation o DOTR ang kahalagahan nito sa mga commuters. Ang anumang uri ng karahasan o pambabastos na maaaring maranasan ng mga commuters sa pampublikong sasakyan at terminal ay maaaring isumbong sa mga otoridad at pulis. Ito'y bilang parte na rin ng pakikiisa ng kagawaran sa Violence Against Women o VAW para sa kampanyang Oplan Tuldukan ang Karahasan na siyang may hangarin na wakasin ang mga hindi kanais-nais na gawain sa transportasyon. Katuwang naman din ng DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa pagsulong ng VAW-Free Philippines. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nalalapit na Kapaskuhan, nagbabala ang Philippine Heart Center na maghinay-hinay sa pagkain ngayong kabi-kabila ang mga handaan. Ayon kay PHC Executive Director Dr. Joel Abanilla, huwag umanong sobrahan ang pagkain ng matataas ang kolesterol o tanggalin ang mga tabang parte ng pagkain. Dagdag pa niya sa ating pagsasaya ngayong holiday season ay huwag kalimutan na alagaan ang sariling kalusugan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo aasahan simula bukas. Philippine Heart Center nagbabala sa publiko ukol sa kabi-kabilang mga handaan ngayong holiday season. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. NEDA, kumpiyansa na posible ang single-digit poverty rate sa 2028. Pagbaba ng presyo ng asukal, ikinabahala ng mga sugar producers. Paggamit ng face mask sa bilibid, muling inirerekomenda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bilang parte ng Oplan Balik Rehistro, Be Road Ready, ay inilunsad ng LTO-NCR ang isang caravan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Layunin nito na hikayatin ng publiko na magparehistro ng kanilang sasakyan at mapabilis ang proseso nito. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang Motor Vehicle Registration Caravan ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na may sakatuparan ang lahat ng naisin nito sa pagseserbisyo sa publiko. At dahil inaasahan ng pagdagsa ng mga dayuhan sa nalalapit na holiday season, ay nagbigay paalala ito ukol sa pagpaparehistro sa e-travel na siyang kinakailangan ng mga biyahero. Yan ang balitang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Nagbigay paalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga biyahero na papaalis at paparating ng bansa na kinakailangan nitong magrehistro sa One-Stop Electronic Travel Declaration System o e-travel. Ito'y maaaring gawin mula sa eGov Philippine app na siyang sinusulong ng gobyerno o sa mismong website nito na etravel.gov.ph. Ayon sa BI, layunin nito na mapanatili ang maayos na paninilbihan sa publiko at masiguro ang matiwasay na paglalakbay ng mga biyahero. Kung kaya't pinaalalahanan din ni BI Commissioner Norman Tansinco ang mga airlines na gamitin ang plataporma ng e-travel para sa mga pasahero nito. Matatanda ang proyekto ng BI, Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Tourism o DOT, at iba pang ahensya ng gobyerno ang e-travel. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Inanunsyo ng Malacanang nitong linggo na patuloy na nakaka-recover si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa COVID-19 virus. Matapos makumpleto ang 5 araw na mandatory isolation, ay na-diagnose na siya bilang COVID-19 recovered. Pagtitiyak ng Malacanang mahigpit ang pagmomonitor ng mga health professionals upang masiguro ang kalagayan ng Pangulo. Sa Kami ulo ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Rollback sa produktong petrolyo aasahan simula bukas. Philippine Heart Center nagbabala sa publiko ukol sa kabi-kabilang mga handaan ngayong holiday season. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. NEDA, kumpiyansa na posible ang single-digit poverty rate sa 2028. Pagbaba ng presyo ng asukal, ikinabahala ng mga sugar producers. Paggamit ng face mask sa bilibid, muling inirerekomenda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.